Tingnan nyo, ang ganda ng ano guys, oh, ng subway dito. Ang lalim ng floor ba to? Siguro mga 8 floors to sa tansya ko eh. Kamusta mga tol? So to, second day sa Georgia at Saturday ngayon. Ang daming sasakyan, no? Tignan nyo yung harapan ko. Dito tayo kagabi sa McDo. Dito tayo kumain. Ngayon, try natin kumain naman dun sa Wendy's. So ito, nandito tayo ngayon sa David Ashamanabeli Avenue. I hope I pronounce it right. Dito to sa Tbilisi, Georgia. At isa to sa mga busiest streets pagka weekend, pagka gabi. Dahil napakaraming mga restaurant dito, napakaraming mga bars, mga stores. So i-explore natin para makita nyo yung buhay dito at kung anong pwede natin makita. So ngayon, ayan, may mga nakapalibot na mga old structures, mga lumang building, pero ang ganda tingnan. Ang ganda sa paningin kasi classic yung dating. Ito may mga pharmacy. Yan, may mga restaurant dito, mga halal, mga beef or Turkish din. Ito may mga tindahan ng perfume dito. Ayun, restaurant na naman. Ito, tindahan ng damit, bakery, pastries. First time ko dito sa street na to eh. So tingin lang din tayo na pwede nating makainan mamaya para sa ating dinner. Dito meron namang mga exchange ng pera. Gusto, ang ganda ng mga building dito. Very classic looking siya. Pero gusto ko yung vibes ng ano niya, parang European style talaga. Ayan, kita niyo tong building na to. Very approachable yung mga tao dito guys. Second day ko pero yung mga taong nasa kalye, very friendly sila pagka nagtanong kayo kung saan yung ganitong lugar. Willing silang tumulong. At yung iba, tinatanong ko saan ka galing, where am I from. So ibig sabihin yung open sila sa mga foreigners. Walang problema dito kahit na galing ka sa Asia or saan mang bansa, kasi welcoming sila. Tawid tayo dito, may mga establishments dito eh. And may bus din pala dito guys. So yung bus pwede yung sakyan yan, pero kailangan nata bibili kayo ng parang special na card para sa transportation dito. Pero nabasa ko sa internet kanina, nag-research ako eh. Pwede yata yung international bank card, pero i-confirm nyo pa rin. Search nyo pa rin kasi hindi ako sigurado, sa Google ko lang tinignan. And may nagbabasking din dito, mga stuff to yun. Ito, tindahan ng mga wine. Ang dami na alak. Kung gusto nyo magpakalasing, bili kayo dyan. Ganda mga tulog.
yung vibes niya para siyang yung Old Tbilisi town, pero dito kasi mas maraming taong naglalakad, mas maraming mga options sa restaurant, tsaka mas wide yung kalsada. So parang malaking version din siya nung Old Tbilisi town center. Although maganda rin doon kasi doon yung una kong napuntahan eh. Mapapanood yun sa mga vlogs ko. So ito, ganda rin ng ano ng daan dito. Yung bato-bato siya guys, yan oh. Old style kumbaga. Minentain nila yung dating ng ano, parang sa Intramuros diba, may ganyan yung mga kalsada rin. Favorite? Ito, yan o. Tinan niyo yung style nitong structure na to. Very classic talaga guys. Mahaba tong kalsada na to guys. Pwede siyang malakad ng mahigit 15 minutes hanggang sa dulo. Ito wala na masyado dito. So balik tayo dun sa kabila. Doon tayo maghanap ng makakainan natin. So guys, mukhang local foods ang meron dito. Try natin dito kasi yung iba sarado na. Georgian local food. Tanong natin guys kung anong the best dito. Kung anong marirecommend sa atin. So ito guys yung order natin, no? Yung chicken, potatoes, tsaka itong special rice nila na Georgian style ng pagkain. So ang price nito guys is 14.55 lari, which is equivalent to mga 300 pesos. At ito yung pinakamurang rice meal na nakain ko dito sa Georgia. Pero tikman natin. Mukha namang masarap siya guys kasi talagang local yung mga dishes nila dito tsaka yung mga bumibili. Kanina maraming nakapila dito. So try natin guys kung anong lasa nito. So ito muna guys yung chicken na nakastick. Sabi nila hindi daw spicy. So hopefully hindi nga. Guys, made from chicken breast siya pero may lasa hanggang loob ba. Hindi siya yung matabang na chicken breast. Maganda yung pagkakamarinate ko. May kulay siya sa labas parang orange. Pero pag kinain nyo, natikman nyo, masarap yung lasa niya. Medyo maalat-alat na. Parang may onting soy sauce na may onting tomato based na marinade din yung ginamit. Parang ganun. Tsaka malambot yung chicken breast. Itong potatoes naman guys. Sarap. Hindi siya masyadong subtle lang yung flavoring ng mismong potatoes. Para lang siyang side dish sa mismong meal. Pero pwede rin naman kainin na as a snack. Depende sa inyo. Pero bagay siya dito sa rice at sa chicken kasi siya yung parang binigit na sa flavor eh. So siya yung nagbabalance eh. Itong next activity natin guys, napakagandang gawin natin to. Kasi napag-alaman ko na itong subway, yung train station dito sa Tbilisi, Georgia ay originally built pala. Ginawa noong 1872 pa. 1872 mga tol. Imagine niyo, napakatagal na nun ha. Siyempre may mga ilang structural renovations na ginawa na dyan, no? Pero nandun pa rin yung, yung classic look net, itong train station sa labas.
yung building, tsaka check natin yung mismong platform, no? Tsaka yung train. Napakagandang ma-check nyo to. Ito, papasok tayo ng entrance ngayon. And may ATM station dito. Ito yung entrance, guys. Ito yung loob ng station, guys. Ayan o. Ayan na, ito ang platform. So, tinulungan niya tayo. Libre lang. Kasi nagtanong ako kung saan yung magandang place. Salamat tayo sa kanya. Kasi in-swipe. So, ito. Bait ng mga ano dito, guys. Yung kanina nagtanong ako kung saan magandang station bumaba. Kasi nga, first time ko sabi ko gusto ko lang matry yung subway. At tingnan nyo, ang ganda ng ano, guys, oh. Ng subway dito. Ang lalim. Ang lalim ng baba, guys. Parang ilang floor ba to? Siguro mga 8 floors to sa tansya ko eh. Yung loob, oh. Ang ganda, guys, very classic look siya, parang naka tiles to, marble tiles yata itong gamit dito sa mga wall, oh. Tingnan nyo. Yung train, guys, pasok na tayo. Dito na tayo sa Rustaveli Station, guys. Bilis lang yung train nila. Pero ano siya, nakabukas lang yung windows. Parang walang aircon na gumagana. Pero presko yung loob eh. Hindi siya mainit. Ito na naman yung mahabang escalator, guys. Mga 8 to 10 floors to. Ito, guys, mga 1 to 2 minutes bago makarating sa taas. Haba kasi. Gusto na yun. Labas ng Rustaveli MRT subway station, I mean. Parang yung mga shops siguro dito sa bandang kanan, yung mailaw dito. Gusto nyo matry yung maglakad sa underpass dito, guys. Tingnan yung mga tol yung underground dito. Kaya may mga vandalism pa, oh. Guys, may nagpabasking pa dito. Ito may coffee shop dito, ang ganda, nasa tabing kalsada lang. Tapos yung katapat, ano po kung hotel ba to, basta ang ganda, guys.
Alam nyo mga tol, kahit na maglakad-lakad lang kayo dito sa gabi, mag-enjoy kayo kasi maaliwalas yung paligid. Yung atmosphere dito naiiba siya sa mga ibang bansa paggabi kasi dito hindi siya ganun ka-modern, pero yung vibe niya European nga. So iba siya pagkagaling kayong Asia at tapos pupunta kayo dito for the first time, may impress talaga kayo guys. Yan ang masasabi ko sa inyo. Try nyo din dito mag-visit. Talagang country to na mas visit para sa inyo. Ilagay nyo to sa mga bucket list nyo, no? At dito hindi kayo magsisisi kasi meron din mga katabing countries na pwede nyong puntahan after dito, tulad nung Armenia, yung Azerbaijan, yan. Tapos kung gusto nyo mag-Russia, pwede rin, malapit-lapit lang dito. Turkey, isa pa. Tapos Kazakhstan, pwede nyo rin idagdag yan kung may oras kayo, kung mahaba ang leave nyo, no? Ganda ng mga eskinita dito, very unique yung ano siya, yung historical yung dating. Kaya mag-enjoy kayo dito, mapabata o matanda, merong mga activities kayong magagawa talaga. Ito may pulis dito guys. Ito yata yung lugar na may nagrarally. I mean yung suporta sila sa Georgia against, ewan ko kung anong country ang kinagagalitan nila, or baka may ano lang, may something. Check natin, chismoso din naman tayo. Marites, may mga flag ng Georgia yan. Siguro ano to, international matter to. Hindi ko lang sigurado kung dito tayo sa gitna para makita natin. Sali sana ako mga tol kaya lang wala akong dalang flag. That nagsuot ako ng red and white, orange and white suit ko ngayon. Baka magalit sila mga tol, sabihin ano tayo, surveillance. Daming tao. Hindi ako nagkakamali guys, baka ito yung isa sa mga ano, yung government house offices. Stay ano, ganda mag photo taking dito. Siguro mga tol, I'll just make a good guess, no, kung ano siguro ang pinaglalaban ng mga nandito ngayon. Siguro dahil ang Georgia, sa pagkakalam ko, nabasa ko lang, na research ko lang yung Georgia is nag-a-apply sa EU. Nag-a-apply ang Georgia para maging part ng European Union. Ayun o, may flag ng European Union, yung blue na may stars. At hanggang ngayon hindi pa siya na-accept. Pero pag natanggap ang Georgia ng EU, mas magiging maunlad sa palagay ko. Kasi tingnan mo naman yung mga kasama sa EU na bansa mga tol. Yung France, Germany, yung mga Schengen countries, Switzerland, ano pa ba, yung mga Italy, France. Ayan, kita nyo diba ang uunlad. So ito ring Georgia, malaki ang pag-asa nito kasi maganda na yung country. Disiplinado yung mga citizens. Okay yung mga natural resources dito, yung tourism nila, buhay na buhay naman. So siguro aangat talaga ang Georgia pagka naging kabilang na ng European Union. Hindi natin alam, baka this year, next year, sana. So ito ang ganda sa kanan ko, tingnan nyo. Oh, parang castle siya na ano, hotel pero hindi siya hotel kasi wala namang signage. Siguro government office din to kasi katabi noong ano ito yung may mga nagpoprotesta. Tsaka maganda yung mga iabab dito mga tol. Hindi nyo itatanong sa akin, maisingit lang talaga no. Hindi, okay talaga mga tol kasi
yung looks nila, ano nga, yung general na ano, European look. Ano ako sa paligid eh, napapa stop ako sa sinasabi ko kasi ang ganda eh. Ito pa oh, sa kaliwa ko. Simpleng ilaw lang, hindi na kailangan ng LED na mga makukulay, pero buhay na buhay siya sa gabi, yung mga streets dito. Ito, next nating pupuntahan yung tinatawag nilang Freedom Square. May malaking statue sa gitna, tapos yung daan doon papunta sa Old Tbilisi town. Check nyo pag gabi, ang ganda rin mga tol, papakita ko sa inyo. Layo na nang nilalakad natin, nakaka 30 minutes na tayo mahigit mula dun sa Rustaveli subway station, yung binabaan natin kanina. Ang layo na, pero hindi ko napapansin yung pagod eh, tsaka yung oras eh, kasi nga nag-enjoy talaga ako sa paglalakad dito. Di tulad sa ano, ito mall to, sarado na. Yun din sa kaliwa, Nike, Puma. Bus station dito. Tingnan natin kung may monitor. Parang meron eh. Yung dating, ayun meron oh. Yung dating ng mga bus. Parehas na sa Korea at saka Singapore. Ibig sabihin, ano din sila, advanced din sila in terms of technology. Pwede kayo mag-rent ng ganito guys dito. Daming gumagamit ng scooter. Ayan, ito ang tinatawag nilang Freedom Square guys. Ayan. Taas nito sa personal, itong statue na to. May kabayo siya dun sa itaas. Mga restaurant nakapalibot yan. Ayan. Ito hotel dun sa kanan na. So guys, try natin dito mag-dessert sa Luca Polare. So ito, dito tayo sa labas kasi may nagpapatugtog ng music dun yung kumakain, so baka makapiright. Try natin tong dark chocolate ice cream by Luca Polare. Try natin ito, masarap ito. Ang price pala nito is 4.90 lari, so mga 110 pesos something. Sarap ng pagka dark chocolate niya guys. Tapang ng ano, kakao. Tapos yung quality ng ice cream niya, hindi yung sobrang lambot, hindi rin yung parang na-preserve ng matagal na matagal, hindi. Parang gelato siya, yung anong pagkakaiba ng sa ice cream. Yung ano siya, yung may pagkaunting chewy din. Basta masarap guys, masarap. Try nyo to pag nadaan kayo dito sa may Old Town Tbilisi. Maraming salamat ulit sa panonood. Sana nasiyahan kayo sa ating content mula sa nag-iisang tigasin ng Cavite, Win Andrada.